Hi guys, Sir FG here, and for today's video ay pag-aaralan ang random variables. Ang lesson pong ito ay para sa mga grade 11 students na nahihirapan sa mga unang lessons ng statistics and probability. And without further ado, let's start! So, dito po sa atin pong pag-aaral ngayon about random variables, ay aalamin po muna natin ang definition. So, ang sabi rito, a random variable is a result of chance event that you can measure or count. So, ginuhitan ko lang po dito ang chance event at saka count. We use capital letters to represent a random variable. So, dito sa lesson natin ay atin pong pag-aaralan ang mga probability na atin pong makukuha sa mga event or experiment katulad po ng pagtutos ng coin, pagtutos ng dice, paghuhugot ng deck, paghuhugot pa ng card sa deck, at malalaman din po natin dito kung gaano kaliit ang chance na manalo tayo pag tayo ay tumaya ng loto. At para maintindihan po natin ay meron po tayong example. Sabi po rito, suppose two fair coins are tossed, determine the random variable h that head will come out. So meron po ako rito dalawang coin. So pag ihagis po natin yung unang coin, ang una pong nangyayari ay pwede pong head ang lalabas, pwede rin pong tail. Di ba? So, ito na po yung unang coin. Ang pangalawang coin po, paghagis natin, pwede rin naman pong head ang lumabas, pwede rin naman tail ang lumabas. Pwede rin po natin i-partner dito yan sa unang hagis. Ayan. So, bale, ito po yung unang hagis, pangalawang hagis, no? Pangalawang hagis po. So, may dalawa lang naman eh. Pinartner lang po natin. So, ito at saka ito, paras lang din po yan. Ngayon, ipag-partner na po natin. H, or head, tail. Meron tayong tail, head, saka tail. Alright. So, bale, meron na po tayong sample space na head, tail, head, at saka tail. O, di ba? So, ito na po yung ating sample space. Ito na po yung ating resulta ng ating lahat na resulta ng ating pong ginawang experiment. Ngayon, aalamin daw po natin kung determine the random variable h that head will come out. So, alamin po natin yung values ng h kung ilang beses po nag-come out ang h. So, dito po, kung ito na niyo po mabuti, ilang beses po nag-come out ang h dyan? Dalawa, di ba? Dito naman isa. Dito isa. Dito 0. So, kung iti-table po natin yan, ito po ang mukha niya. So, bali, outcome, and then values of h. So, bali, pagkasahin natin dito, no? Sana makita pa yung video. So, meron tayong h, tail, t, head, or tail. Bali sa base dito, 2. Bali sa base dito, 1. Isang piraso lang. Dito naman, isang piraso lang din. Dito naman, wala. So, we can conclude now that the values of random variable h are 2, 1, 0. We are done. Okay? So, para po sa mga estudyante ko na medyo nahihirapan o hindi ko po alam kung bakit hindi sunod sa ating pong lesson, ang gagawin nyo lang po ay ipakita nyo lang po sa akin kung ano ang mga sample space kung tatlong coin ang ating ihahagis, no? Tatlong coin ang ating ihahagis. Gagawin ko po, at saka gagawin nyo rin at kukumpletuhin natin yung table na katulad nito.
Okay, so para po sa aking po mga estudyante na kailangan pong mag-intervention, ay ipakita nyo lang po yung pong table, o kumpletuhin lang po natin ang table natin pong gagawin dito. Outcome, then values of heads. Yan, heads. So, ang atin pong example number 2, determine the random variable f representing the number of heads that will come up when 3 coins are tossed. So, meron po tayong tatlong coins dito. Tatlong coins, dalawang 10 piso at saka isang 5. But anyway, unahin mo natin ito yung 5. So, pag ihagis natin yung 5 piso, ang pinakaunang pwedeng mangyari ay maging head yan or pwedeng maging tail yan. Tama? Pag ihagis ko tong pangalawa, ganoon din po ang mangyayari. Pwede pong maging head, pwede pong maging tail. Head, tail. So, bale, ito yung unang hagis. Pangalawang hagis, pinartner ko lang po. Kasi pag ito yung, sa unang hagis, ito yung lumabas, tail, pwede rin po ito yung kanyang partner. And then, pangatlong hagis, head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. Okay? So, partner na po natin, ito. So, meron tayong head, head, head. Head. Meron tayong head, tail. Head, tail. Meron naman tayong head, tail, head. Head, tail, head. Then head, tail, tail. Head, tail, tail. T-H-H. Tail, head. Tail, H-tail. Tail, H-tail. Tail, H-tail. T-H-H. Sorry. T-H-H. Mali ako nito. T-H-H. T-H-tail. T-H-T. Tama. Then tail, head. Tail, head. And then tail. Okay, so review lang po natin. H-H-H. H-T. H-H-T. H-T-H. H-T-H. H-T-T. T-H-H. T-H-T. T-T-H. T-T-H. T-T-T. Tama po yan. So, bale, meron tayong 8, no? Meron tayong 8. So, sana ay kumasya yung ating space, no? So, sana kayo, hindi ako masyadong magaling sulat gamit nito. But anyway, kasi yan. Dito lang natin. 4. Alright, so we have an outcome na HHH, HHT, HTH, at saka HTT. The other one is THH, THT, TTH, and TTT. So, values of heads, 3, 1, hindi makita, 3 yan, 3. HHT, dalawa rin dito. Isa, dalawa. Sorry, isa lang pala. Naduling ako. Dalawa. Isang H, dalawang H. Dito po ay dalawang H. TH, tama. Dalawang H, isang H. Isang H. Wala. HTT. Alright? So, tingnan po natin mabuti. Meron po tayong 3, 2, 1. 2, 1.
So, pwede natin conclude na the values of random variable f is equal to 3, 2, 1, saka 0. Alright. So, the values of random variable f is equal to 3, 2, 1, 0. Ito po yung kanyang mga sample space. So, ipakita nyo lang po, mga estudyante kong nahirapan intindihin ang random variable. Ipakita nyo lang ang table na ito. Ayos. Para malaman kung naintindihan ninyo. Alright? So, kung natutunan ninyo ang random variable, ay just like and share our video. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at magkita-kita tayo sa mga susunod nating video. Sir FG here. Please follow for more videos.